Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Update naman tayo dito sa katatapos lang na round number 11 ng sinusubaybayan nating Tata Steel Chess. At napili nating best game ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan versus World Women Champion Ju Wenjun ng China. Sa end part ng video, pakita ko sa inyo ang standing after round number 11. Ang ginawa ni Nodirbek nag-E4, E5 si Ju Wenjun, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, approaching, ayun. Nag-Italian game, nag-castle, castle, Bishop B3. Ayan, medyo kakaiba itong atras na ito, no? At para hindi na siguro matimingan pa ng D5, nag-A5. Kakaiba rin ang approach ni Ju Wenjun, mag-A4 kagad. At nag-C4 para walang A4 at kakapturin lang yan. Yan din ang novelty. Iba itong C4 kasi ngayon lang may tumira nito at binarhan pa ang diagonal ng bishop. Pero ang nakikita kong benepisyo ay makontrol talaga ng matindi ang D5 square. At nag-D6, Bishop E3, Knight D7, Bishop A4, nag-Knight B4, A3, paalis lang, atras Knight C3, nag-C6 at nag-Bishop C2. Ayan, mamaya magdi-D4 na yan para yung Bishop sa C2 ay magkaroon ng pressure na hatid sa king side. Nag-Knight C5 pero na-timingan ng B4, nag-Knight E6. Ayun, ilang beses sumayaw ang Knight kung napansin nyo, no? At nag-Queen D2, angat lang, Knight F6, Knight A4. Ayun, para atakihin ang B6 square. Kumapture na, nag-B5, capture, nag-Knight B6. Pumasok din talaga, no? At kumapture, Bishop B7, nag-Bishop B3. Ayun, nakabalik na uli sa tamang control ang diagonal na yan. At typical po yan sa Ruy Lopez formation, Italian game, Yoko Piano, yung ang Bishop nandyan. At nag-D5, ayun. Gusto talaga ni Ju Wenjun maging maluwag ang galawan niya, no? At nag-Rook A7, tempo attack muna sa Bishop, kumapture sa E4. Kasi may atake rin naman sa Knight, Knight takes E5, Queen C7, depensa na at may atake pa. Ayun, dito mga kamatyas, paki-guess nyo po ang napakagandang tirang ginawa dito ni Nodirbek. Parang puzzle na ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Knight takes F7. Mayroon na palang ganyang sakripisyo. At nag-king takes. Siyempre, kung rook ang ipangka-capture, may bishop takes E6. Nakapin pa tore, babagsak pa yan. Kaya, king ang pinang-capture at nag-queen A2. Namarkahan naman ng bad move ni Stockfish. Mali ang continuation dito ni Nodirbek. Dapat daw, ang tira, capturein ang E4. Parang biglang pomreno kasi, no? Medyo nakakailang sa human eye na parang ang bagal ng dating. Pero yan po ang accurate. Ang binigay na continuation, Queen C6, tapos Bishop D5, Rook D8, pin, Queen E2, Knight takes D5, E takes D5, Queen C7, capture ang Knight, King G8, and Knight D7. Ayan. Mahaba-haba pa yan, pero dito ay lamang ang puti. Slightly better. Pero, ang ginawa, nag-Queen A2, Queen C6, blunderacious naman ang ipinalit dito ni Ju Wenjun. Dapat daw ang tira, Rook D8, yan ang good move. Ibalik ang Knight. Kakapturin, magkiking F8, ayun, ibalik lang, ano? Kasi hindi naman makapture ang pawn, may back rank eh. Ngayon, kapag ang ginawa ay halimbawa mag D4, may Queen takes B6 naman. Madidisconnect ang depensa ng bishop sa knight. Ayan ang mga diferensyang paparating mga kamatyas. Okay? Yun talaga, no? Rook D8 ang good move. Pero ang ginawa, nag-Queen C6. Ayun, another good move by Abdusattorov. Rook takes bishop. Ito, matindi ng realization ang in-apply niya dito. Capture, King E8, at nag-D takes E4. Good move. Ayan, kasi ang tore, ipit sa king side, ang king na balik sa gitna. Yan, realization malalim ang kailangan dyan para magawa yan. Queen takes E4 na bad move. Dapat daw, kahit pa paano, may resistance pa. Bishop D8 para paalisin ng knight.
Tapos magda knight d5 and queen c6. Ayan, medyo may resistensya pa, no? Dito kasi ang ginawa, nag-queen takes e4. Ayan, kung kanina po good move ang pinapasel ko sa inyo, dito find the excellent shot na ginawa ni Abdu. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po ulit sa inyong mga effort at sa nakakita ng knight d5. Excellent move. Para yung queen matakpan sa pagkakakontrol sa a8, makakapasok ang queen doon. Very dangerous for black. Ang ginawa, nag-bishop d8. Ayan, pero isa-isahin natin ha. Baka maitanong nyo Coach, ano mangyayari pag kinapture ang bishop? Libre yan. May knight c7 check. Fatal na rin, kuha queen. Okay? Ano po mangyayari pag nag-knight takes d5? May queen a8 check. Obligado, bishop d8. May queen c6 check. Obligado, king e7. May bishop g5 check. Obligadong harangan. Ano ipangaharang? Tore. May queen d7 check, king f8, and queen takes bishop, matchas. Okay? Yan ang mangyayari. Knight d5, balik tayo. Ang ginawa, nag-bishop d8, and another simple but excellent move, h3. Perfect ang tira dito ni Abdu Satorov. Grabe, yung h3 na yan. No? Yan din ang talagang piling-piling tiro, h3. Sabay ganun lang, ano? May mga ganung situation na lumalagablab na, gigil ka na. Pero merong mga ganyang simpleng pitik, pero yan pa rin ang perfect. Maintain pa rin naman ang pressure. Perfect, At nag-rook f7. Ayun, dito talagang nawiwindang na. Talagang mahirap din talaga to, no? Rook f7, pinapasubo na talaga ni Ju Wenjun, pero another perfect queen a6. Depensa na sa bishop, mayroon pang queen c6 check na paparating. At nag-knight takes d5, queen c6 check, king f8, at nag-queen d6 check. Perfect ang execution. Hindi pwedeng basta-basta mag-knight kasi kakapturin ng bishop, mamamatchas. Obligadong tabihan uli ng king ang bishop. Then saka nag-bishop takes d5. May tempo attack pa sa queen. At nag-queen e7, queen c6 check, na-resign si World Women Champion Ju Wenjun. Grabing execution. Ang ganda. Bakit po nag-resign? Kasi pag nag-king f8, may sundot ng bishop, queenless. Talo na rin. Pag naman humarang ng queen, kakapturin ng tore. Lalamang ng pyesa. Pag kinapture, queenless. Pag nag-king e7, bishop c5, obligadong bibitaw at bibitaw ang king sa pagkakadepensa sa reyna. Fatal na. Ganda ng ginawa ni Nodirbek. Ang lalim, napakalawak po ng mga sundot-sundot na in-apply niya dito kay Ju Wenjun. Dahil dyan, eto po ang standing after round number 11. Malapit nang matapos, 13 rounds lahat dahil 14 players silang naglalaban-laban. Nangunguna si Abdu Satorov sa score na 7.5 points. Sumusunod si Gukes with 7 points. At tied naman sila Giri, Pragnananda, Vijit, Wei sa 6.5 points. Nepo, Ferrugia, 6 points. Ding Liren, World Champion, 4.5 points lamang. At mula kay Warmerdam, Van Forest, Magsudlu, Ju Wenjun, Donchenko, pare-pareho po silang 4 points. Okay, yan ang mainit na hatid na report ng katatapos lang na round number 11 at antabayanan po natin ang mga maiinit pang magiging resulta ng round number 12 at ang last round, round number 13. Yan po, ire-report lang sa inyo ni Coach Naba Kamatsas kapag may resultang maganda at interesting game. Maraming salamat po sa mga nagtatanong ng ating merchandise, products. Type nyo lang po sa Shopee ang Kamatsas Sporting Goods Shop. Makikita nyo po ang aming shop doon at makikita nyo yung mga t-shirts, jackets, at iba't iba pang mga produkto ng Kamatsas na talagang nirequest po yan ng ating mga followers and subscribers na magkaroon sila, kaya po nagawa yon. So, suporta po kayo at maraming salamat in advance. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.